pong mga bagay na hindi natin napapansin. Davao, halimbawa po yung 911. Nung panahon ni Tatay Digong Mayor, tinawagan niya ang PLDT at saka yung Globe. Sabi niya, gusto ko magkaroon ng 911 dito. Magpapabili ako ng 100 sasakyan para magre-react. Parang sa US. Pagka sa US, kahit na bata, alam ipindutin yung 911. Hinihingi niya sa Globe at saka sa PLDT na magbigay ng 911. Ayaw ng PLDT. Mahirap yan, sir, sabi niya. Dapat, sabi niya, pagpasensya, putang ina niyo. Pagka hindi, kakansila yung permit niyo. In 3 days, binigay ng yung 911. Pangalawa, yung pong ating internet, kung maaalala ninyo nung araw, magbabayad ka ng 50 pesos o 1,000 pesos a month for 1 Mbps, up to 1 Mbps. Maalala niyo po nung araw, pagka nag-net kayo, palaging roaming, umiikot, di ba? Alam niyo po, loading. Dahil kay Mayor Duterte nung naging presidente siya, pinapasok niya yung Converge. Yung po Converge, hindi mura. Kaya lang, yung PLDT tsaka yung Globe, nagbaba sila ngayon. Ngayon, meron kayong 50 pesos, pwede na kayong mag-internet ng 1 linggo. Di ba? Nung araw, 1,000 pesos, 1 Mbps. Meron pong isang kaso yan. Si Ramon Ang. Si Ramon Ang, pinipilit nila na baka daw pwedeng mag-caretaker. Nung pong panahon ni Pinoy, papasok sana dito yung Telstra para maging third internet provider. Yung pong Telstra, wala siyang backbone. Ibig sabihin, pwede siyang magdala ng internet sa Pilipinas, pero hindi niya pwedeng i-distribute. Yung Telstra, nakipag-usap kay Ramon Ang. Meron pong frequencies na naka-assign sa San Miguel, yun ang dapat gamitin ng Telstra. Ang ginawa ng PLDT at saka ng Globe, dinimanda nila si Ramon Ang. Hindi daw pwede. Alam niyo po ang ginawa ni Ramon Ang? Ibinenta niya yung frequencies na yon sa PLDT Globe for 77 billion. Nakinabang siya dun sa property ng gobyerno. Kung hindi niya binenta yon, sana matagal ng mura ang ating internet. So, hindi lang po natatapos dun sa health. Marami po mga bagay na pinakikinabangan natin ngayon na kung hindi dahil kay PRRD, wala pa po sana sa atin ngayon.